Mga boss, gusto nyo bang matuto kung paano maglagay ng wireless charger sa power bank nyo? Tapusin nyo tong video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano yun gawin. Sobrang dali lang nito mga boss. Dalawa lang ang materyales na kailangan natin bukod sa power bank. Una ay itong wireless charger board. Tapos ang pangalawa ay itong wireless charger receiver. Sa wireless charger board mga boss, pag bumili kayo nito wala pang kasamang wire. Bali kayo na ang maglalagay ng wire. Ang positive ay yung red wire. Ihihinang nyo yun sa bandang ibaba sa gawing kaliwa. Tapos ang negative naman ay yung black wire. Sa gawing kanan naman sa ibaba yun ihihinang. Gayahin nyo lang yun nasa video mga boss. O paano, umpisa na natin mga boss. Bali kung ganitong klase yung power bank nyo, mas madali nyong masusundan. Pero kung hindi ganito yung power bank nyo, sigurado akong kayang-kaya nyo din tong sundan. Bali mga boss, kailangan natin ng tester dito Kailangan kasi nating mahanap yung 5.1 volts DC na output kasi doon natin ihihinang yung wire ng ating wireless charger board. Bali ang gagawin natin mga boss ay iisa-isahin nating i-tester yung mga bakanteng solder pads dyan sa ating power bank. Hanggang sa makasukat tayo ng 5.1 volts. Dapat naka-on ang power bank pag gagawin natin to. Hindi kasi tayo makakasukat ng 5.1 volts kapag naka-off ang power bank natin. Ayan mga boss, nakita na natin kung saan mayroong output na 5.1 volts. Bali dyan tayo maghihinang ng ating mga wire. Eto na mga boss, ihihinang ko na. Lalagyan ko muna ng lead yung paghihinangan natin para madaling kumapit yung wire. Mga boss, kung marunong kayong gumamit ng tester, sigurado akong alam nyo na kung alin dyan yung positive at negative. Sa digital tester, kapag nagkaroon ng negative sign dun sa may screen ng tester nyo, ibig sabihin, baligtad yung pagkakalagay nyo ng test probe. Sa analog tester naman, kapag yung needle or yung pointer, baligtad ang palo or pabalik, ibig sabihin, baligtad yung test probe nyo. Pagpalitin nyo lang kung saan nakatapat yung test probe at pag pumalo at umabot sa 5.1 volts, yun na yun. Ayan mga boss, nakahinang na. Kung mapapansin nyo mga boss, umilaw yung ating wireless charger board nung pagka-on ko ng power bank. Ngayon mga boss, ikakabit ko naman yung receiver sa aking cellphone. Bali Type-C pala itong binili kong receiver kasi Type-C yung charger ng cellphone ko. Testingin na natin mga boss. Ayan mga boss, charging na siya. Bali kulay red yung nakailaw na LED pag walang naka-charge. Tapos magiging blue naman pag may cellphone na naka-charge. Siya nga pala mga boss, yung ibang cellphone ay hindi na kailangan ng wireless charger receiver kasi yung ibang cellphone ay supported or may built-in wireless charger receiver na. Gagamit lang tayo ng ganitong receiver kapag ang cellphone natin ay walang ganoong features. Kadalasan ang mga supported ng wireless charging ay yung mga high-end phone kagaya ng mga iPhone, saka yung mga mamahaling Samsung brand kaya hindi na nila kailangan bumili ng receiver. Yung mga budget at mid-range phones hindi supported nun kaya kailangan natin bumili ng receiver. Tinanggal ko nga pala yung battery mga boss kasi magbubutas tayo dito para ilulusot natin dito yung wire. Tatanggalin muna natin yung hinang sa wire sa bilog na yan para mailusot natin sa butas yung wire. Bali ganito mga boss ang posisyon niya kapag natapos na. At eto na nga mga boss na ikabit na natin. Sasarado ko lang to tapos subukan ulit natin mag-charge.
Ayan mga boss, nagcha-charge siya. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.